Nakarating na nga po sa The Netherlands si Vice President Sara Duterte. Kinumpirma yan ng kanyang tanggapan ngayong umaga sa ulat ng Super Radio DZBB. Anila, pasado alas 2 ng madaling araw, oras sa Pilipinas, nang lumapag doon ang flight ng Vice Presidente. Una nang sinabi ng Vice Presidente na bibiyahe siya pa The Netherlands matapos arestuhin ng Interpol ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte alinsunod sa arrest warrant ng International Criminal Court. Nakatakda rin daw siyang kumausap ng mga abogado roon. Samantala, mag-virtual tour po tayo sa detention center ng International Criminal Court kung saan nananatili ang mga inuusig na personalidad ng ICC, gaya po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pasilidad na matatagpuan din sa The Hague, may nakalaang standard na kwarto para sa bawat detainee. Sa loob po ng selda, may sarili silang kama, mesa at upuan, pati na lababo at palikuran. Hiwalay pa ang shower at laundry area. Mayroon ding library and spiritual room kung saan may access ang detainee sa mga libro, balita at telebisyon. Sa educational at occupational therapy area, may mga computer naman kung saan malayang makakausap ng detainee ang kanilang konsulado o diplomatic representative. May visiting area rin kung saan pwedeng bumisita ang asawa o partner nila. Para masiguro ang kalusugan at wellness ng mga detainee, mayroon ding sports hall at gym na kumpleto sa exercise equipment. May medical facility din sa loob ng penitentiary. Ang ICC ipinaghahanda ng makakain ang mga nakadetain. Kung hindi ito magustuhan, pwede silang magluto ng sariling pagkain o bumili batay sa grocery list ng pasilidad. Ang ICC Detention Center ay para lamang sa mga dumadaan sa paglilitis. Ang mga mahahatulang guilty, ililipat sila sa kulungan sa labas ng The Hague sa isang estado na may kasunduan sa ICC. Tatlong lugar sa bansa ang posibleng makaranas ng danger level na heat index ngayon pong Huwebes. Ayon sa Pag-asa, maaaring umabot sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan, Pangasinan, 42 degrees Celsius naman sa Virac, Catanduanes at sa Cotabato City. Under extreme caution level na alinsangan ang dapat paghandaan dito naman po sa Metro Manila, 40 degrees Celsius sa Pasay, habang 38 degrees Celsius dito po sa Quezon City. Mapa-danger o extreme caution level man ang heat index, dapat pa rin maging alerto, lalo na po ang mga bata, may edad, buntis at may comorbidities mula sa banta ng heat cramps, heat exhaustion o kaya heat stroke. Is-release muli ang nagdadala sa atin ngayon ng mainit na panahon. Kahapon po na itala ang 45 degrees Celsius na heat index sa Dagupan, Pangasinan, 42 degrees Celsius naman sa Puerto Princesa, Palawan, Virac, Catanduanes at sa Cotabato City. Nakapagtala ng 39 degrees Celsius na heat index ang Pasay, habang 37 degrees Celsius naman dito sa Quezon City. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Sinulakay po ng mga otoridad ang isang bodega ng mga peking mantika sa Isabela. Chris, may mga naaresto ba? Connie, 3 ang naaresto, kabilang na ang may-ari, kahera at delivery worker. Aabot sa halos 200 galon ng peking mantika ang nadatna ng CIDG at Food and Drug Administration sa nasabing bodega. Ibinebenta raw ang recycled, walang label at hindi rehistradong mantika. Mahigit sa 3 milyong piso ang halaga niyan. Ipinasara ng mga otoridad ng bodega. Sinampahan na rin ng patong-patong na reklamo ang mga sospek. Wala silang pahayag. Hindi pa man nangangalahati ang Marso na Fire Prevention Month, mahigit 9 na po na ang naitalang nasawi sa mga insidente ng sunog sa bansa ayon sa Bureau of Fire Protection. Nadagdagan pa yan matapos masawi ang 4 na residente sa sunog sa isang compound sa Malabon. Balitang hatid ni Bea Pinla. Nagngangalit na apoy ang gumising sa ilang pamilya sa Barangay Longos, Malabon, pasado alas 3 ng madaling araw kanina. Ayon sa BFP, hindi bababa sa 11 pamilya ang apektado sa sunog na umabot ng first alarm at tumupok sa 6 na bahay na gawa sa light materials. Ang isang pamilya rito, tila gumuho ang mundo nang makumpirmang nasawi ang 4 nilang kaanak na natrap sa nasusunog nilang bahay. Pagising na lang namin, lumiliyab na.
nagtakbuhan na kami. Apat lang nawawala sa amin dun sa mga nakatira. Gumawa kami ng tuwalya na, tapos binasa namin kasi grabe na yung apoy. Nasa, nagmumula sa taas, tapos talagang pinilit na lang namin makalabas. Hindi ko alam na hindi pala sila nakasunod. Patay ang isang babaeng 25 years old, ang kanyang 9-year-old na anak at 2 niyang kapatid. Person with disability ang isa sa mga nasawi. Yung 4 na casualties, nasa likod, back portion siya ng residence nila. Kaya possibly na-trap sila dun sa isang kwarto, nagsama-sama na lang sila dun. 3 ang sugatan sa sunog. Si Nanay Maylin, papasok na raw sana sa trabaho nang sumiklab ang apoy. Nakita ko umaapoy. Yung mga anak ko, inano ko talaga. Ang iba pang nasunugan, nakayapak ng lumabas at halos wala nang naisalbang gamit. Tumagal ng mahigit kumulang 3 oras ang sunog bago tuluyang naapula. Medyo natagalan lang dahil active pa po yung kuryente. So nagre-request pa tayo nung time na yun sa Meralco para makat yung power supply. Iskinita yung dinaanan natin. Ang kagandaan lang dito na confine siya ng firewall. Kaya nalimit lang yung isang compound lang yung nasunog niya. Sa barangay hall muna pansamantalang nanunuluyan ang ilang pamilyang nasunugan. Bea Pinlac nagbabalita para sa GMA Integrated News. Handa raw si Senador Ronald Bato de la Rosa na magpa-aresto rin sa International Criminal Court at dalhin sa the Netherlands. Kung lalabas yung warrant of arrest ng ICC at isi-serve sa atin, I will be very happy to join former President Duterte para naman alagaan ko rin siya. Sa panayam ng unang balita sa unang hirit, nagpaliwanag din si Senador de la Rosa kung bakit tila MIA o missing in action siya nung arestuhin si Duterte nitong Martes. Bukod sa pangangampanya, siya raw ang nag-asikaso ng kanilang TRO petition sa Korte Suprema para kontrahin sana ang arrest warrant ng ICC. Matatanda ang idinadawit din sa drug war si Senador de la Rosa na nooy hepe ng pulisya. Sa naging pag-aresto kay Duterte, may sama raw ng loob ang senador kay Pangulong Bongbong Marcos na nangako raw noon sa kanila na hindi makikipagtulungan sa ICC. Iba yung sinasabi ng Pangulo, iba yung ginagawa. So nakakalungkot po. I expect a president to be, a sitting president to be a man of his words. Mas atat pa nga itong gobyerno natin na hulihin si Pangulong Duterte kaysa yung Interpol at saka yung ICC. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. May trademark daw ang isang lalaki na posibleng sangkot sa serye na nakawan sa Lapu-Lapu, Cebu. Sara, ano bang trademark o tatak na yan? Rafi, heto kasing nahulikab na salarin, abay nag-akyat bahay ng naka-briefs lang. Bukod sa pribadong bahagi ng katawan, mukha lang ng lalaki ang nakatakip. Ganyan ang estilo niya nang tangayin ang vault sa bahay ng isang Korean national sa Barangay Maribago sa Lapu-Lapu City. Sinasabing may laman iyong pera na aabot sa 3 milyong piso. Tingin ng pulisya, siya rin ang nanloob sa mga bahay ng ilan pang Koreano sa iba pang barangay dahil naka-briefs lang din ang sinasabing nagnakaw roon. Mga mare at pare, Webes latest muna tayo sa K-pop scene. Yan ang powerful dance collab ni na Filipina content creator Niana Guerrero at Blackpink member Lisa. Ifinlex ng dalawa ang kanilang killer dance moves sa single ni Lisa na FUTW. Nasorpresa naman ng Philo fans na napacomment pa ng prayer reveal. Ang dance video ni Niana at Lisa may mahigit 21 million views na.